So guys, video reaction lang po tayo dito sa live ni Captain Dado, no? Na isang dating Scout Ranger, kapitan ng mga Scout Ranger dati, mga kababayan. So kasi may title sa kanyang live na martial law. At pumapaloob dito sa live niya na baka daw magkaroon ng martial law at mag-declare itong gobyerno ng martial law kung sakaling magkaroon daw ng kaguluhan at matrigger na daw itong government dahil sa mga nangyayaring mga rally-rally, mga kababayan. So lalo na ngayon may dadating na rally, November 16 to 18 ang INC, tapos November 30, no? Ay magkakaroon din. So baka yung November 30 daw ang talagang magkaroon ng kaguluhan, mga kababayan. Yun yung sabi niya dito sa kanyang live. So pakinggan nyo, mga kababayan, at talagang binanatan din dito ang gobyerno ni PBBM. So pakinggan natin, mga kababayan. Noong January 30, nag-rally yung INC, million yon. Million. Now, can you just imagine yung rally ngayon ng INC at yung mga sasama sa INC rally sa 16, 17, 18. ay at the very least, the same number. At the very least. Now, so dahil maraming nadagdag, maraming na mga given na nadagdag, I expect a bigger rally. Na milyon na rin. Milyon. No? Hindi, million, 1.1 million. At that time, an estimate is 1.8 million. I think, no? 1.8, 1 or 2 million na kamo. So, if the same number comes out, mapupuno yung EDSA na mas marami nung EDSA 1 at EDSA 2. Yun yung isipin nyo lang. Sa akin, yun ang, kung basing or judging from the INC rally, INC pa lang yun noon, na from Saloneta, and yung venue yata nila is EDSA, no? Kung the same number, aabot yan hanggang north to south. Puno ang buong EDSA. Kaya, ang dami nun. Ang dami nun. Now, since it's going to be a peace rally, I don't know. Ang ano dyan, ang iiwas, ang dapat bantayan dyan ay baka may sumabay na grupo o ibang grupo na guluhin. Pwedeng yung mga kaliwa, pwede yung kung yung may mga interest na iba, may agendang iba, or pwede yung mismong administration ang manggulo, which will give them the reason ng martial law. Kaya ang title ko, martial law. Martial law. Kaya pala. Now, mainit pa sa kaldero, sa frying pan, may natanggap ako from the grapevine, may balak talaga mag-martial law. talaga tong si Marcos. At ang ano daw, lalaban. Manlalaban si Marcos. No? Apparently, hindi kasama si Gibo sa pagplano nito. Hala, bakit? Para bang, mainit ka masyado, wag ka na, diyan ka na muna. At sila lang ang nagpaplano ng martial law. Wala si Gibo. No? Yun yung still needs to be confirmed. Pwedeng sabing fake news, pwedeng sabing totoo, pwedeng sabing basta raw na Now, ang sa akin, ang pakay ko is talakayin yung martial law na yan. Na sasabayan niya ng martial law at palalabas din na may rason siya mag-declare ng martial law. Mainit yung ibang grupo, may iba magrarally ahead of the Iglesia rally. Para lumitaw siguro, sila yung bida. No? Kaya, ang gulo,
may mga nagmi-meeting ngayon ng mga leader. May mga nagmi-meeting, no? Araw-araw may mga iba-ibang grupo nagmi-meeting and discussing yung magiging papel nila dito sa rally na to, INC. At yung rally sa 30. Now, yung rally sa 30, kinakabahan na administration na baka magtuloy-tuloy at baka one level up yon, hindi na maging peace rally yon. Maging bongbong, bitbiting ka, labas na Malacanang rally. kaya kung yung Iglesia rally will result to a million people rally, yung November 30 rally will result to a nationwide Filipino global rally na Aus Marcos rally. Yung kumbaga sa tapusin na natin to. So nandoon from 17 after the INC rally till 30, ipe-preempt ng administration martial law. Yun yung yun yung info. Siguro nakipag-inuman lang sa kanto yun. Tapos sinabi, wala tayong masabi kay sir, Tapos sabi mo na lang magma-martial law. Magma-martial law. Now, even if kung palpak yung info, kay totoo yung info, gusto ko rin talakayin between November 17 onward. Sabi, hindi siya makadeklara ng martial law ngayon Hindi, walang rason Pero yung rally, 16-17, matakot siya doon. Excuse me, matakot siya doon sa dami. Kasi yung dami doon sa Luneta, kung ganun din ang dami ng INC rally na nakakasa, pinag-usapan mo dyan kahit nga yan kalahating milyon lang, at siguro tinabangan na yung iba. Pero alam niyo naman yung INC, pagka mag-rally yan, pag sinabi, boom, rally tayo, boom, daming tao. Ang dami ng INC, kung magpalitaw sila 1 million. Ngayon, kung yung ibang grupo, may isug, yung may mga tao, DDS, kung sumalin DDS, and everyone, yung mga neutral, marami yan siguro pagka naglitawan yung tao. Tsaka given na mula noon hanggang ngayon, kung isipin ninyo, satellite view, mula noon hanggang ngayon, ang laki nung dinagdag na given. Kung baga dati, mainit lang ang ulo ng tao noon, nung mga rally ng January 13 and the previous rallies. Ngayon, ang tao, talagang sobrang init ng ulo. Gigil, gusto nang bitayin lahat. Mga kurakot, kulong na yan. Pero nag-elevate yung mga kurakot, kulong na yan. Hindi, mga kurakot, bitayin lahat yan. Yun yung kaya dun mo pupulutin dapat when you analyze it na given the same number of people, I would say na mas marami yan na tao, ang dami hirap i-manage yun. Ang laki nun. Now, if it's a peaceful rally, God will protect it, the whole, the Filipino people, because marami yan Ang mahalaga dyan, ABS-CBN, GMA, News 5, Net25, SMNI, lahat, ng mainstream media, i-cover. Kung meron kayong mga drone, i-cover nyo lahat. Bantay kayo, yung mga yung mga retired, nandiyan kayo, yung mga active, maximum restraint, yung hindi naman kayo lalaban sa tao Kaya, proteksyon ng lahat, Pero kung meron niyang plano ng guluhin yan, mag-elevate yan, mapipilitan. Sabi ko nga, di ba, the previous vlogs, when peaceful rally becomes impossible, because the government has the propensity, has the ability na guluhin yan, because they have the money. Ninakaw nga, di ba? Pera natin. Gagamitin yung pera natin para guluhin yung mga nagpi-peaceful rally.
So, ang susunod dyan, pagka yan ay ginulo ng gusto, ang susunod dyan ay violent revolution, which is very dangerous. So kung kunyaring ang plano ng Malacanang, sana hindi, ay guluhin yan para mag-declare sila ng martial law na according dun sa barbero ko, yung nagpagupit ako, kinukwento, may info daw siya eh. May info daw siya. Sir, nasagap ko. Magde-declare daw ng martial. Ganon. Sayong ganon. O sige, gupit ka lang maayos wala daw si Gibo sa plano eh. Hindi mo. Sila lang nagpaplano, yung mga kordon ng presidente. Pero alam ni Marcos na ano, and then sila na unahan lahat. So sa tingin ko from after this INC rally till before 30 ilalatag na nila yan. In which case lahat ng mga tao na sa tingin nila tinik sa kanila, yung mga maingay, dampot lahat yan. Dampot yan. Parang yung martial law rally noon, di ba? Now, anong natin? Marcos do not attempt na mag-martial law ka. Kayong mga nag-iisip at nagpaplano niyang martial law na yan, you do not even think about it. You do not attempt na mag-martial law. Because we, the people, will defy it. Bumenta na yung martial law noong panahon ng tatay mo. Huwag mo sundin yung playbook ng tatay mo. Naloko kami doon. Ako, implementor ako noon, di ba? I was with the armed forces at the time. Ang talagang implementor pa noon is PC, Philippine Constabulary. Pero ngayon, bumenta na yung martial law na yon, hindi ka pwede basta-basta because the Filipino people is now aware through SOCMED and through experience that martial law came, that power to declare martial law came from the Filipino people. Tayo. The president is powerless until such time during an election. Boto nyo ko. Unity team. Inday Sara, boto mo. Wala siya. Sino ba siya? Even Digong was just a mayor before elections. He was just a plain probinsyano na mayor, di ba? Na simula nung naging presidente siya, hanggang sa natanggal na siyang presidente, nandun pa rin yung humility. Sineser niya lahat. Sineser niya ako eh. Niya nga ako eh. Sabi ko, sir, presidente ka, sir. Sineser niya ako. Lahat na nakita kong mga general, sir, ginaganon niya. Kahit sino, sineser, pati ma'am, sir, mga sibilyan. Kaya makita mo yung matinong tao eh. Sa dami nung nakilala kong tao, sa dami ng pagkaalam ko, sa buong buhay ko, itong si Digong, ang isa sa mga matitinong leader ng Pilipinas. At kayong mga nagsasabing gago yan, tarantado kayo. Hindi nyo alam. Either bayaran kayo o nanilang kayo, naniwala kayo sa mga banat ng mga troll o SOCMED o mga mainstream media sa pagkatao ni Digong. I don't care kahit pumatay siya ng 1 million. Tama lang. To save 120 o 119 million Filipinos. Kahit nga, bitin pa nga eh. Ilan lang yung sinasabing napatay niya? Doon sa sinasabi, 27,000, 30,000. Bitin! Sabi nga niya, kahit 100,000 ang ipang-reclaim niya sa Manila Bay. That's all talk. Pero yung kunyari on record is 3,000 something. Tama lang yun to save 120 million. At kayong mga Marcos, kayong mga binabaliktad yung narrative, maggago kayo. One thinks some cows make full cream milk and others make powdered milk. Are you like Juan? Ano kayo? Hurt kayo doon sa mga biktima ng EJK. Hindi nyo inisip na yung mga drug cartel, yung mga drug syndicate na yan,
talagang sinadya nilang pumatay ng mga inosente para ibintang doon sa EJK na sinasabi. Para magkalma sila because they are yung sila Bato at kung sino man yung mga naging chief PNP after Bato, they were already hurting the syndicate. Kung ako man yung sindikato, ang gagawin ko, magpapalabas ako, papatayin kahit sino, to whom it may concern, balutan ko ng tape and all that, kahit 20 anyos, etc. And then palalabasin na may kasalanan dyan si Duterte. Para ang epekto niyan, tumigil ang gobyerno dun sa drug war. At sakyan niya ng mga politiko na galit kay Duterte, which happened. O ngayon, ICC si Duterte. Pero hindi nyo yung kayong mga bobong Pilipino, hindi nyo iniisip na 120 million ang nakinabang. Ngayon, sige. Ayun na naman yung droga, bumalik. Nag-rebound. Lakas pa. All over the country. Yung droga. Kaya nga, napakawalang yan ng ano na to. Presidente, adik eh. What do you expect? So, sasabihin ng iba, nasaan ebidensya mo na adik ang presidente? Sige nga, mag-hair follicle ka, maghamunan tayo, mag-hair follicle ka, tarantado ka. President, mag-hair follicle ka. Hindi ka mag-hair follicle, bakit? Guilty ka kasi. Guilty ka. Kasi doon pa dapat, nagpa-hair follicle ka. Tapos ang issue. Ito buko, hair follicle, public. Sasabihin ng mga, di tameme kayo mga Duterte. Tanginan nyo, bangag ako, tanginan nyo, maharli ka, walang niya ka. Kwento-kwento kayong bala. Ikaw, JM, wala kayo. Sinungaling kayo. Ito, hair follicle, Dahil tapos sana issue. Hindi, nagtapo eh. So lumalabas, tama si Marlica, tama si JM, tama si Cathy, love you. Love you too. si Marlica. Ngayon, pinag-aaway-aaway itong mga vlogger, no? Away-away sila. This is an administration na very evil. Pinag-aaway-away within maisog, pinag-aaway-away within mga vloggers. Kaya Why? Divide and conquer. Yun yung playbook ng tatay niya. Nung pa yan. Bongbong Marcos learned from the playbook of Marcos Sr. And is now trying to use that playbook and even metamorphose from it, level up from it, na mas magaling siya. Kaya pinaligiran niya sarili niya ng mga tao na mapagkatiwalaan niya so that that's here we are now. Kaya yung tanong niya, bakit tayo mabot ng ito? Ang dapat sagot doon, tarantado ka, ikaw may kasalanan nitong lahat. Ikaw presidente, gago. Nakawan sa gobyerno, ikaw pumirme. Pumirma ka, tapos ngayon hugas kamay ka. So, ang dito, mag-declare siya ng martial law. Hindi na bebenta yon. Let me tell you, Malacanang, kahit damputin niyo ko, lalabanan ko kayo. Damputin niyo ako, lalaban ako sa inyo. Bakit? Kayo lang ba may trigger finger? Kayo lang ba may trigger finger? Putang PI kayo. Ngayon, ang sa akin, when you declare martial law, we the sovereign Filipino people, we the people, I will speak for the Filipino people, we will defy your martial law. Because right now, we know very well, alam namin, your power to declare martial law came from the Filipino people. Nakalagay sa konstitusyon natin, which you have sworn to protect, uphold, we, the sovereign Filipino people. All power, all government authority emanates from the Filipino people. Your power to sign everything came from the Filipino people. Kaya kami nagagalit eh. Bakit? Pwede mapirma ka ng GAA na 2025, pinayagan may mga insertion, tarantado ka, kaya kami galit. Kasi ninakaw. Yung pinsan mo, pinabaya mo, galit kami. Hindi mo man lang masita. Kunyari kayo, drama kayo, nag-resign siya, tapos siya pa ngayon yung pa-hero effect na, nag-resign ako para sa taong bayan, bla 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 bla. Tantado, pare-pares kayo, magnanakaw kayo lahat. Planado to, dahil sa day 1, binura mo yung PACC, Presidential Anti-Crime. Doon pa lang, may plano kayo eh. Tapos kinulimbat nyo lahat ng pera at siyang minudmud nyo to
is out the Dutertes. Why? Because you're eyeing 2028. Ngayon, meron pa kumakalat sa SOCMED. Extend Marcos. Putragis yung mga yan, no? Extend Marcos. Kayong mga Pilipinong aanga-anga, nakokontrol yung utak ninyo ng isang narrative na palpak na si Duterte, ganito, siya yung magnanaw. Saka nakakita, ang baha nando sa Cebu. Pupunta kayo sa Davao. Yung baha na sa Manila, punta kayo ng Davao, inspeksyon kayo. Kaya nga, Sir Benji Magalong, as an underclass, nagsama naman tayo sa Honor Committee. Huwag kang magpadala sa mga ganyang kalokohan, mga bobo yan. Ginagamit ka lang. Kaya kunyari ikaw, kahit meron kang personal na attachment sa pagiging anti-corruption, you're the mayor of Baguio City. Ang anuin mo, yung Baguio. Huwag mo na pakialaman yung Davao. Huwag mo na pakialaman yun. Na kung ang tingin mo, national ito, then let the people later on decide if you can be a national leader by 2028. Let them decide. Hindi yung, baka may mga nakapaligid sa'yo, ang advice sa'yo, mali. Let me advise you, sir. Huwag nang hayaan mo na yan sorry sir. Magkaibigan tayo. Ang kaibigan na totoo, sasabihan kung tama o mali. Hindi baling sabihin mo sa akin, putya, shabby ako, puta, very relax ako. Ang sa akin, I admire your character, Sir Benji. Pero, ang ano dito, this is beyond us. We have a problem, the country has a problem, and we better do things right. No? Ang sa akin is always constitutional succession. Okay? So, yung mga grupo na nag-iisip na other than constitutional succession, okay ako kung if and only if ang Inday Sara sinabi, wag niyo ko isali sa problema niya, ayoko. Ano na lang tayo? Eleksyon na lang tayo. Na? O de okay yung ganon. Wag nating pangunahan yung sasabihin ng Inday Sara na ayaw naman niya. Ayaw naman niya lumabas. Hindi. Because ang Inday Sara sumumpa sa Constitution at tinihintay na yung mismong Constitution i-implement ng lahat. At ng taong bayan, i-implement ng lahat. Regardless kung ano. Nagkato siya yung Vice President na tayo magawa, siya yung Vice President. Ngayon, kung gusto niyong maging Vice President, o kaya Presidente, maghintay ka eleksyon, 2028. Ang sa akin, ang dapat at hand na tasking is, ayusin natin ito. Let's go for a constitutional succession. Kung gusto niyong tanggalin ng Marcos o pag-resignin ng Marcos o whatever, you remove the President, kung yan ang gusto ninyo, go for it, lumabas kayo sa kalsada. Pero nang maayos. And then we go for a constitutional succession so that other countries will not perceive the Philippines as a country not fit for destination ng turista, ng business. Because pagka naglagay kayo dyan ng revolutionary government na hindi Inday Sara, walang constitutional succession at isang military junta, bagsak ang ekonomiya natin. Kawawa tayo. And it will result probably to a civil war. So, yun mga kababayan. So, hindi na po natin tatapusin, no? Yun po yung pahayag ni Captain Dado na patungkol nga dito sa martial law. Kung sakali nga magkagulo mga kababayan, baka nga daw itong si PBBM, si Marcos Jr. ay mag-declare ng martial law. So, ito yung ano niya, no? Pahayag niya mga kababayan. Kung sakali lang naman, pero kung wala naman mangyayaring mga kababayan, wala naman siguro. So anong pahayag niya dito sa pahayag ni Captain Dado patungkol nga dito mga kababayan sa martial law. So mag-comment kayo, mag-like at mag-share sa ating video. Sa mga bago dyan, pa-subscribe po ng ating channel mga kababayan. Maraming salamat po.